Harvey's POV. It's been one day that I haven't seen Anya. It feels like I haven't seen her for a year. I badly wanna see her beautiful face. I took a deep breath and stood up. I picked up my phone and went inside my car. Isang araw pa lang ang nakakalipas, ngunit bagot na ako. Ayaw ko naman na sumama sa mga kaibigan ko sa club dahil paniguradong aasarin lang nila ako. At saka ayaw ko na ring mapalapit sa iba pang babae. Sa sobrang dami ng mga babae na tinataguan ko, ay ayaw ko nang madagdagan pa. Anya, you never leave my mind. Not even when I have a million of things to think about. I start the engine of the car. Pupunta ako sa flower shop. Pupuntahan ko si Anya. I'm sure nasa bahay lang siya and sakto at baka ando na din ang mama niya. I ask myself while I'm driving why I wanted to know Anya's mom and why I wanted Anya's mom to know me. I mean, out of all the girls I've slept with, none of their moms knows me. Maybe because I ran after one night stand. But this situation is different. I think I'm really serious about Anya. I don't even know why I act like a child when I'm with her. All I can say is kakaiba talaga si Anya. Kung sakaling ito ang unang beses na manliligaw ako, I never had a girlfriend. But I'm willing to pursue Anya and to be called her boyfriend. Never in my life na ganito ako ka-territorial. Gusto ko akin lang si Anya. Akin lang, wala nang iba. Aside from flowers, I bought a necklace too. It's beautiful and it will be more beautiful if Anya wears it. Well, of course, mas maganda si Anya, I added. I went to the parking lot and went inside of my car. When I opened my phone, I saw a lot of messages and missed calls from girls and other unknown numbers. I took a deep breath. If Anya accidentally knew this, I would lose my chance to her. I need to get rid of these girls so Anya will think that I am sincere. I'm really sincere. Pumunta na ako sa lugar ni Anya. I still remember every street and establishments around this place. Talagang tinandaan ko ang mga lugar para magkabalik ulit ako dito. Sulit din ang pagsipa ko sa mga bato, dahilan para mamulang pa ako at mapaniwala si Anya na nasaktan ako sa pag-apak niya sa pako. But I really did my best just to act like I can't walk properly para lang mas mapalapit at makakabay ako sa kanya. It's all worth it. When the space got smaller, I already parked my car. Medyo maliit na ang daanan, kaya di nakakayanin ng sasakyan ko. Kaya kailangan ko nang maglakad. Kinuha ko ang bulaklak na binili ko at ibinulsa ko naman ang kwintas na binili ko. I peacefully walked towards their house. Kahit pa madaming bahay, ay tahimik ang lugar. I stop when I hear footsteps. I look around and continue when I see nobody. It feels strange and I feel someone is stalking me. But I just ignore it. If ever I can protect myself. Nakarating na ako sa tapat ng bahay nila. Huminga muna ako ng malalim at tinawag ang pangalan ni Anya. I'm so nervous. It's my first time seeing her mother and I have no clue with her mother is kind or strict. But I don't care at all. I will have her mother's trust and I will do everything so that her mother will just let me be Anya's boyfriend. Tumingin ako sa ikalawang palapag ng kanilang bahay kung saan may bintana. Nakita ko doon ang kunot noong mukha ni Anya.
As always, I already know that she annoyed. Palagi naman siyang ganyan. Minsan nga kapag sinasabihan ko siya ng mga matatamis na salita, ay hindi ko alam kung kinikilig na siya o sadyang wala lang siyang pakiramdam. Pakiramdam ko lahat ng reaksyon at emosyon niya ay pilit lang. Ang galing niyang magtago, ang hirap niyang basahin. Oh, anong ginagawa mo dito? Pambungad niya sa akin. Grabe, di ba? Siya na nga ang binibisita, siya pa ang galit. Buti nga ay may pagkakataon siyang makita ang gwapo kong mukha. O ba't parang galit ka? Balik na tanong ko sa kanya. At bahagya akong tumawa. Just go down here first and open the gate. You know it's hot here. I shouted for her to hear it. Naku Harvey, tigil-tigilan mo ako ha? Tanghaling tapat, manggugulo ka sa buhay ko. Saka matutulog ako. Gumising pa ako para lang sa'yo. Paano ako tatangkad nito? Lumayas ka na at hindi kita pagbubuksan ng gate. Mahabang sabi nito at bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay pasigaw. Na sobrang lakas nga ata ay baka narinig na ito ng mga kapitbahay. Ooh, how can she produce such a loud sound? Salit niyang yan? I whispered. I wish she didn't hear that. Kung hindi ay patay ako. I just stood and see Anya's irritated face. Suddenly, I heard a voice. A girl came to the window. She's beautiful and she looks like Anya. I assume she's Anya's mother, my future mother-in-law. Oh, may tao pala sa labas, anak. Bakit hindi mo pinapasok agad? Hindi yung sigaw na sigaw ka dyan at yung tao doon ay naiinitan. Ako na lang magbubukas ng pinto. Narinig kong sabi ng kanyang ina. Napangiti naman ako dahil doon. Kung gaano kasungit si Anya, kabaligtaran naman ng kabaitan ng mama niya. Narinig ko pa ang pag-angal ni Anya ngunit di niya pinansin ito. Ilang sandali pa ay napagbuksan ako ng gate ng mama ni Anya. She immediately greeted me with a smile and sweet tone. Binigay ko naman sa kanya ang isa pang sa mga bulaklak na binili ko. I was right. I expected Anya's mom to be here and I bought 2 flower bouquet. Her mom immediately grabbed the flower. Kung kanina ay maliwala sa mukha nito, mas lalo pa itong nagliwanag nang binigay ko sa kanya ang bulaklak. I see. She might loves flower. Inaya ako ng kanyang ina na pumasok sa kanilang bahay, kaya pumasok na ako. Inalok ako nito ng upuan at hindi na rin ito tinanggihan. Agad namang umakyat ang nanay ni Anya para tawagin ito. I smiled and already got her mom's attention. At first try. It will be easy now. Suddenly, I heard footsteps. Nakita ko nung unang bumaba ang kanyang ina at sumunod naman si Anya na naglalakad ng panabog. Sinalubong ko naman ng malawak na ngiti si Anya. Inirapan lang ako nito at naupo rin. Tahimik lang kaming dalawa nagtitinginan ng biglang magsalita ang kanyang ina. Inalok ako nito na makakain kaya hindi na rin ako tumanggi. Habang naghahanda naman ang ina ni Anya, 2 lang kami na naiwan. Hindi pa rin siya nagsasalita kaya ako na ang bumasag sa katahimikan. Here, I bought flowers for you, sunflower. I break the silence. She just stares at me. I don't know what kind of emotion is that. But maybe she's annoyed. Bagong gising ata si Anya kaya mainit ang ulo. Ano namang gagawin ko dyan? Sinayang mo lang ang pera mo. She replied and looked away. I just stared at her and stayed quiet. Grabe ang pagiging masungit niya na ngayon. Samantalang nung una kaming magkatabi ay napakamahinhin at tahimik niya. She looked back at me. Well, I need more patience. Kung hindi lang talaga kita gusto, Anya, hindi ko pagtsatsagaan iyang pagiging masungit mo.
Did you know that sunflowers are known for being happy flowers, making them the perfect gift to bring joy to someone? I smiled and looked at her. Bagay sa'yo to kasi ang sungit-sungit mo, I whispered. As I expected, her face changed and it slightly scared me. Anong sabi mo? She exclaimed. I panicked. Baka marinig kami ng mama niya. Bigla ko na namang narinig ang boses ng kanyang ina. Tama na ang pagsigaw niya. Maging mabait ka naman sana sa kaibigan mo. Saka, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Medyo masungit yan sa mga lalaki pero mabait yan. Saad naman ang mama niya. Mukhang sanay na ito sa ugali ni Anya. Sa bagay, masasanay din ako sa kasungitan mo, Anya. Sunflowers brings joy to someone. Pero, did you know that you, Harvey, brings the inner demon out of me? Alam mo na nga na naiirita ako sa'yo. Sunod ka pa rin ang sunod sa akin. Masungit na sabi nito. Huminga na lamang ako ng malalim. If I bring the inner demon out of you, you bring the inner angel out of me, Anya. Sambit ko naman sa aking isipan. Hindi ko na lamang siya sinagot at nanatiling tahimik na lang. Mas lalo lang siyang maiinis sa akin. Maya-maya pa ay dumating na kanyang ina. Inaya ako nito sa lamesa nila at nakita ko doon ang pagkain inihanda ng kanyang ina. Nakahain na doon ang pagkain. Kare-kare ang ulam, paborito ko. I remember my mom used to cook this for me. I just eat and eat. Dahil masarap ang pagkakaluto nito. Maya-maya pa ay nabilaukan ako. Narinig ko na naman ang malakas na pagtawa ni Anya. At agad ko itong tiningnan. Kahit pa nakatingin na ako dito ay hindi pa rin ito tumitigil. Nagulat na lang ako na may isang baso ng tubig na inabot sa akin na kanyang ina. Ano nga palang pangalan mo? Tanong sa akin ng ina ni Anya. Harvey po. Harvey Valdivia. I answered. May naalala ko sa pangalan mo. I have a classmate before and she used to talk to me. She always imagined her life as a wife and mother. And she said she will name her future son Harvey. Anya's mom said. I smiled. Whoever that woman is, her son is so lucky. Thank you nga pala sa pabulaklak. I really love flowers, and Anya's father used to give me sunflowers too before. Nakangiting saad ng ina ni Anya. Mukhang hanggang ngayon ay masaya pa rin sila ng asawa nito. Nakita kong magsasalita na sana si Anya nang putulin nito ng kanyang ina. Mauna na ako sa taas, anak, ha? May babasahan pa kasi akong libro tungkol sa negosyo. Kayo na muna rito. Alam kong aangal si Anya kaya inunahan ko na itong magsalita. Sige po, tita. Tutulungan ko na rin po si Anya na magligpit ng pinagkainan. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo nito. Umakyat na nga ang ina ni Anya. Agad naman kaming nagkatitigan ni Anya. Nakita ko ang pag-irap ng mga mata nito. Padabog rin niyang iniligpit ang mga plato. If you're my girlfriend, Anya, you can't do that to me. For sure, may punishment ka sa akin. I smiled. Ngunit agad ko din iyong binawi. Ayaw kong pag-isipan na ganon si Anya. Masyado siyang inosente. Hindi siya katulad ng ibang babae. Umuwi ka na. Ako na dito. Saad ni Anya. Agad naman akong napatitig sa kanya. Pero sabi ko sa mama mo, dito muna ako. Sagot ko naman. Ayaw ko pang umalis. Hindi naman ito sumagot at nakita ko ang pagbuntong hininga nito. Ako na dyan, upo ka na lang dito. I said and grabbed the sponge that she's holding. Ngunit agad siya nitong binawi sa mga kamay ko. Ako na, for sure isa kang spoiled brat at hindi ka maghuhugas sa bahay ninyo. Sabi nito at nagpatuloy sa paghuhugas. Inagaw ko ulit ito. Yes, nag-agawan kami sa sponge. Pilit niya itong inagaw sa akin. Itinaas ko naman ang kamay ko dahilan para hindi niya maabot. Medyo maliit kasi si Anya. Cute-sized. Ano ba?
Harvey, ibigay mo nga yun sa akin. Sigaw nito. Tumingin naman ako sa hagdanan upang tingnan kung bumaba ang ina niya. Laking pasalamat ko nang walang bumaba. I told you, ako nang maghuhugas, huwag ka nang makulit. Halos mapahirapan pa akong magsalita dahil panay ang talon ng babaeng ito. Hindi ito natinag ng tuluyan pa rin tumalon ng tumalon at inagaw sa akin ng sponge. Hindi ko alam ang gagawin nang bigla siyang sumigaw ng malakas. Agad kong tinakpan ang bibig nito dahil baka marinig siya ng kanyang ina at kung anong isipin. Hinawakan ko siya sa bewang at binuhat at inupo sa counter ng kusina. Halos magkalapat na ang mga mukha namin ngayon. Si Anya naman ay natahimik na sa ginawa ko. Listen, Anya, you're small and I'm tall. You're just gonna make yourself tired if you keep trying to grab the sponge from me. Now sit there and behave. I whispered while our faces were still closed. I turned around to start doing the dishes. Unexpectedly, she just stayed quiet. Patapos na ako sa paghuhugas nung marinig ko siyang magsalita. Nilingon ko siya agad dahil hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Thank you, Anya said. I just looked at her analyzing if she's telling the truth. Anya, is that you? What? I said thank you. I'll never see my mom smile like that again for 5 years. It's true that sunflowers bring joy to someone. She smiled. I awkwardly laughed. I can't believe that she said that to me. Kaninang sungit niya pero ngayon ang sweet ng tono ng boses niya. Nakangiting bumaba siya ng kitchen counter at pumunta sa may sala. Sinamantala ko naman iyon para ilabas ang kilig na nararamdaman ko. Anya, you've awakened the butterflies in my stomach again. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko at naglakad ako papunta sa mga sala. Doon ay nakita ko si Anya habang hawak ang cellphone niya. Tumayo naman siya nang maramdaman ang presensya ko at pumunta sa may pinto. Halika nga, kailangan mo nang umuwi. Magdidilim na, baka mapagtripan ka ng tambay dyan. Lumabas siya ng pinto at narinig ko naman ang pagbukas ng gate. Ang akala ko'y mag-iiba ng mood ito, pero nanatili lang sa sweet at mabait na Anya. Sinundan ko lang siya at nakita ko naman sa labas ng bahay niya ng gate. Lumabas ako at nakita ko siyang naghihintay. Nagpaalam na ako sa kanya ngunit ang sabi niya sasamahan niya ako hanggang sa makasakay ako sa aking sasakyan. Marami raw ang mga tambay at baka mapagtripan ako. Thank you, tambay. I have more time with you, Anya, I said in my mind. Tahimik lang kaming naglakad, hindi naman siya masungit. Ayaw ko na rin magsalita dahil baka maasar na naman siya. Medyo malapit na kami kung saan ako ininto ang sasakyan ay kinuha ko na ang box ng kwintas sa aking bulsa. Nakalimutan ko kasing ibigay ito sa kanya ngayon, ko lang ibibigay. Tatawagin ko na sana ang kanyang pangalan ng may isang babaeng bigla na lang sumulpot. Laking gulat ko nang bigla kami nitong sugurin at takmang sasaktan si Anya. Walang katubiling hinarangan ako ang sarili ko para hindi masaktan si Anya. What the fuck are you doing? I shouted as I stopped that girl from trying to hurt Anya. Seriously, Harvey? You ghosted me for that girl? This girl? Look at me, Harvey. I'm much better than her. She doesn't even know how to put lipstick on. Please, Harvey, come back to me, the girl in front of me exclaimed. So, she's the one who's talking at me? I was right. I should not have any connections with these girls. And now, one of them had already tried to hurt Anya. This is my fault. Anya is much better than you. She's not a slut. Get out of our way now, I shouted again. The girl just stared at me and Anya. You're the slut, Harvey, and you? Anya, right? You're just one of his toy. He's not serious with you. He just wants your body.
Ako nga na maganda, sexy at sophisticadong babae ay pinagpalit ni Harvey. Eh, ikaw? Know your place, girl. Kita mo yung mga tambay na yan? Yan ang bagay sa'yo, hindi si Harvey. The girl said and left. I immediately looked at Anya. Nakita kong umiiyak siya. She was hurt about what the girl said. Anya, don't listen to her, beautiful. She stopped me. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa akin. Just leave Harvey. And if you are trying to play me, please don't, she said. I saw a tear falling from her eyes before she turned around. I was just standing there, minutes after I got inside my car and drove. I can't believe I hurted Anya like that. She doesn't deserve to be hurt. She deserves to be loved. I stopped the car. Now, this is what they call karma. Why you're so stupid, Harvey?